Halos 200 bilyong piso ang naitalang approved foreign investment sa ating bansa noong nakaraang taon. Patunay daw ng pag-unlad ng ating ekonomiya ayon sa gobyerno. Pero para sa mga naghihirap nating kababayan, wala daw silang nararamdamang pagbabago. Nakatutok si June Veneracion. Ang pagbabatayan, walang duda ang mga economic manager ng gobyerno na tuloy-tuloy na raw ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa datos na inilabas ng National Statistical and Coordination Board o NSCB, naitala noong taong 2012 ang pinakamalaking approved foreign investment sa nakalipas na 16 na taon. Nagsimula ang muling pagtaas ng approved foreign investment o yung mga gustong maglagak ng puhunan mula sa ibang bansa noong 2010. Mahigit 196 billion pesos. Mahigit 258 billion pesos noong 2011. At halos 290 billion pesos noong nakarang taon. Foreign investments, actually it's a barometer for sustained economic growth. At inaasahan ng NSCB, mas lalo pang bubuhos ang foreign investment. Makarang itaas ng global rating agency na Fitch ang credit rating ng Pilipinas sa investment grade. Ibig sabihin nito, sa tingin ng Fitch, mas may kakayahan na ang ating bansa na magbayad ng utang. Pero di kalayuan mula sa Central Business District ng Makati, tila walang epekto ang mga numero. Numero ng ekonomiya, wala akong masabi diyan kasi ang nararamdaman ko, wala akong naramdaman na gumaan ng pamumuhay ko. Para kay Lola Criselda Balanay, simple lang ang sukatan ng kahirapan, isang lata ng sardinas. Ang sardinas nung araw, mabibili mo pa ng 7, 5 piso. Ngayon, magkano? Paliwanag naman ng financial analyst na si Astro del Castillo, hindi pa agad mararamdaman sa ibaba ang epekto ng magagandang numero. Ang pinaka-importante, we're getting there no matter how slowly. Kung yung ibang foreign investors nga naniniwala sa bansa natin, bakit tayo mismo hindi maniwala? No? Aminado ang NEDA, nauhuli pa rin ng Pilipinas kumpara sa mga kalapit natin bansa gaya ng Indonesia, Vietnam, Malaysia at Thailand kung foreign investment ang pag-uusapan. Pero bilang patunay ng lumalagong ekonomiya, mahigit 162,000 na job opening ang pwedeng applyan ngayong buwan sa ilalim ng PhilJob.net portal ng Department of Labor and Employment. If we're talking FDI, medyo malayo pa rin tayo sa kanila. Pero if we're talking about the possible trajectory going forward, then merong light, so to speak, at the end of the tunnel na nakikita. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.